Magandang umaga ulit. Narinig na ako? Yes, miss. Yes, miss. Simulan na tayo. So, ito yung pagbabalik-aral para sa Araling Panlipunan 8. Ito yung tatalakay natin ang mga aralin sa nakalipas na 4 na linggo. So, ito yung mga paksa na nakalipas na 4 na linggo. Una, ang feudalismo at manorialismo sa Europa. Pangalawa, ang pag-usbong ng Europa sa daigdig. Pangatlo, unang yugto ng imperialismo at kolonyalismo. At pang-apat, panahon ng Enlightenment, revolusyong siyentipiko at industrial. So, ito yung mga paksa nakapaloob sa aralin. Feudalismo, Renaissance, Reformasyon, unang yugto ng pananakop, panahon ng Enlightenment, revolusyong siyentipiko at revolusyong industrial. Ito yung mga gabay na tanong na makakatulong upang mas maunawaan natin ang aralin at makakatulong sa inyo upang masagutan na maayos yung eksaminasyon. Una, ano yung dahilan ng pagbagsak ng feudalismo? Pangalawa, bakit nagkaroon ng kaunlaran sa sining at kaalaman sa panahon ng Renaissance? Pangatlo, ano yung reformasyon? Pang-apat, ano mga bansa ang nanguna sa paggalugad? Ano ang kanilang mga dahilan? Panglima, ano ang kaugnayan ng mga ideya sa panahon ng Enlightenment sa pagkakaroon ng maayos na lipunan? Pang-anim, ano ang revolusyong siyentipiko at paano ito nakaapekto sa mga tao? Pang-pito, paano nakakaapekto ang industrialisasyon sa buhay ng tao, sa paggawa at ekonomiya ng bansa? Unang aralin ng feudalismo at manorialismo. Ano yung feudalismo at ano yung dahilan ng pagbagsak ng feudalismo? So yung feudalismo ay sistema kung saan isang lupain ay papahawak sa iba kapalit ng serbisyo. So ito yung sistemang politikal at militar sa kanluurang Europa. Ito yung ugnayan ng Panginoon at kanyang basalyo. So tingnan yung pyramid sa gilid. Yung Panginoon siya yung nanguna, nasa tuktok, kung saan pinapahawak niya kanyang mga lupain sa kanyang mga basalyo. So kasama sa lupain, yung mga tao, yung nasa ika-4 na bahagdan ng pyramid. So mga taong nagtatrabaho at binibigyan sila ng proteksyon ng mga basalyo ng Panginoon. So ang ginagawa ng mga tao, ng mga peasant o serfs, sila yung nagtatrabaho at sila yung nagbabayad ng buwis. So ito yung paraan ng pagbibigay proteksyon. Binibigyan ng proteksyon ng hari ang kanyang mga tao sa loob ng isang manor. So yung manorialismo, ang sistemang manor ang batayan ng kaayusang pangkabuhayan na nakasalalay sa mga karapatan at obligasyon sa pagitan ng Panginoon at mga serf. So ito yung sistemang pang-ekonomiya. Yung feudalismo, ito yung paraan ng pagbibigay proteksyon. Ang manorialismo, sistemang pang-ekonomiya. So, serf, unmute muna tayo. Ang serf yung mga nagtatrabaho sa loob ng isang manor. So ang isang manor isang malaking lupain na sakop ng isang bayan o mahigit pa. Marami ditong bukirin, kagubatan, nandito yung kastilyo ng Panginoon at mga simbahan. So ano yung dahilan ng paghina ng feudalismo, yung sistema ng pagbibigay proteksyon? Meron tayong dalawang dahilan. Una, yung krusada, marami sa Panginoong feudal ang hindi nakabalik sa kanilang lupain. So, dahil dito, nagkaroon ng pagbaba ng populasyon. Ano yung mangyayari kapag wala na yung mga Panginoong feudal? Magkakaroon ng karapatan yung mga tao dahil wala nang magbibigay sa kanila ng rules, kanilang gagawin. Pangalawang dahilan ay ang Black Death. Ito yung matinding sakit na kumitil ng halos kalahati ng populasyon sa Europa. So, ito yung pandemya sa panahon na noong gitnang panahon. So, natayang halos kalahati ng populasyon. Ano yung pagkakatulad ng dalawang dahilan, yung krusada at Black Death? Sino makapagbibigay ng ideya? Yes? Ano yung pagkakatulad ng krusada at Black Death? Anong nangyayari? Anong pagkakatulad ng krusada at Black Death? Patungkol sa populasyon. Mga tao ay namamatay.
O namamatay ang mga tao kapag mamamatay ang mga tao, bumaba ang populasyon. Kapag bumaba yung populasyon, ano yung mangyayari? Ano yung mga epekto nito? Mahina ang isang kaharian. Mahina ang isang kaharian. Bakit siya hihina ang kaharian? Yes? Hihina ang kaharian kasi wala na yung magtatrabaho, wala nang magbibigay ng buwis. So, kapag wala nang buwis, maliit na lang yung pera ng hari, babagsak ang kanyang kapangyarihan. Pangalawang aralin ang pag-usbong ng Europa sa daigdig. So bakit nagkaroon ng kaunlaran sa sining at kalaman sa panahon ng Renaissance at ano yung reformasyon? Now, una nating alamin ang Renaissance. So ang Renaissance ay mula sa salitang Pranses na nangulugang muling pagsilang. So ito yung panahon kung saan ang interes sa kalikasan ng mga mamamayan ay muling nabuhay. So sa Renaissance, sa panahong ito, nabago yung pananaw ng mga tao at tinalikdan yung ang mga pamahiin, yung mga lumang paniniwala. So, binigyang daan dito ang pagbabago sa iba't ibang larangan. So, anong ginagawa sa panahon ng Renaissance? Anong ginagawa ng mga tao? Base sa inyong aralin ng nakaraan, ano yung natutunan nyo patungkol sa Renaissance? Anyone? Ano yung natutunan nyo? Anong ginagawa ng mga tao sa panahon ng Renaissance? Hello? May tao pa ba dito? Ano nangyayari? Anong ginagawa ng mga tao sa panahon ng Renaissance? Oh, bigyan ko kayo ng hint. Interest sa kalikasan. So, anong ginagawa ng mga tao dito? Inaalagaan nila ang kalikasan. Maliban doon, sa paanong paraan nila pinaalagaan ang kalikasan? Sa paanong paraan nila pinapahalagaan yung kalikasan? Wala mo sa salita. Sige, baka tira yung... So, pinapahalagan sa panahon ng Renaissance ang kakayahan ng taong gumawa. So, pinapahalagan dito yung mga kanilang kakayahan. Pinapahalagan ng tao, sa panahon na ito, yung kakayahan ng taong gumawa ng mga bagay na makakatulong hindi lamang sa kanya, maging sa ibang tao. Di ba dito sa panahon ng Renaissance, marami ditong paintings, maraming sculpture, maraming mga literatura. So, pinapahalaga nila ang kanilang kakayahan. So, nagkakaroon din ng tiwala sa sarili ang mga tao. Kapag may tiwala sa sarili ang mga tao, tiwala sa kanyang kakayahan, mas maganda yung kinalabas ng kanyang ginagawa. So, pinatanyag din nila ang kanilang pag-aaral at paghangad na maging mahusay at pinagbubuti nila ang kanilang mga abilidad. So, paano parang pinagbubuti? Nagkakaroon ng conference, nagkakaroon ng pagpupulong para mas mapaunlad nila ang kanilang kakayahan. So ito yung mga katangian ng Renaissance, pagsibol ng humanismo, pagpapahalaga sa individual, pagmamahal sa classical na kalaman, material na pamumuhay, at pagpapahalaga sa abilidad ng tao. So ito yung sinasabi ko kanina, paano pinapahalagahan ng mga tao ang panahon ng Renaissance. Punta tayo sa reformasyon. Ang reformasyon ay kaganapan ng humanig sa Kristyanismo mula ika-14 hanggang ika-17 na daang taon na humantong sa pagkakahati ng simbahang Kristiyano. So yung reformasyon, ito yung panawagan para sa pagbabago at malinis yung simbahang Katoliko. Bakit sila nananawagan na malinis o mabago yung simbahang Katoliko? Ano yung dahilan ng reformasyon? Una dito, yung paglaganap ng mga sekular na kaisipan. Sa panahon dito,
nagkaroon ng mga ideya, mga tao patungkol sa tama at mali, patungkol sa mga bagay na makakatulong para mas mapaunlad yung pamumuhay. Ito yung humamon sa mga sa otoridad ng simbahan. Diba sa Renaissance, kinakailangan ng pagbabago. Meron dito mga pagbabago sa iba't ibang larangan. So, kapag may pagbabago, meron ka mga ideya kung paano baguhin. Pangalawa, yung suliranin ng simbahang Katoliko. Nananawagan sila ng reformasyon at pagbabago dahil sa mga suliranin katulad ng pang-aabuso, pagiging maluho ng mga lider at pagbebenta ng indulhensya. Ito yung indulhensya at yung pagbibigay kapatawaran sa mga kasalanan. Naniniwala yung mga tao na hindi pera ang makakapagpatawad sa sala. Halimbawa dito sinasabi na kapag pumatay ka, magbayad ka lamang ng 1,000,000, wala ka ng kasalanan. So, gusto niyang baguhin ng mga tao, gusto niya ng reforma sa simbahan para maalis yung mga bagay na iyan. So, sino yung unang-una sa reformasyon? Siya si Martin Luther. So, naniniwala at nagturo na ang tao ay maliligtas dahil sa awa at kabutihang loob ng Diyos. Ang magliligtas sa tao ay ang Diyos, ang awa at kabutihang loob ng Diyos, hindi yung pera ng tao. Si Martin Luther ay isang mongheng Aleman na nagprotesta dahil sa mga ginagawa ng simbahan. So siya ay nagsulat at nagpaskil sa simbahan ng Wittenberg ng 75 proposisyon. Tandaan, si Martin Luther ay isang mongheng Aleman na nagtuturo ng Biblia. So hindi siya, ang kanyang pinaniniwalaan ay ang Biblia. Kaya gusto niya ng reformasyon o pagbabago sa simbahang Katoliko. Ngayon, nagsulat siya ng 75 proposisyon, naglalamay ito ng mga protesta sa patakaran ng simbahan. So ginawa niya ito para makipagdebate kung ano ba yung tama. Ito yung tatlong pangunahing ideya na pinaniniwalaan ni Luther ay ito daw yung magliligtas sa tao, hindi yung mga patakaran ng simbahan. Una, ang pananampalataya ang nag-iisang susi sa kaligtasan. Ikalawa, ang Biblia ang nag-iisang batayan ng mga Kristiyano ukol sa kanilang pananampalataya. Ikatlo, ang bawat tao ay may ugnayan sa Diyos kaya't ang isang individual ay maaaring magbigay ng interpretasyon sa Biblia. Kung may reformasyon, meron ding kontra-reformasyon. Ito yung paraan ng simbahang Katoliko upang linisin at pasiglahin ang Katolisismo. Base sa inyong activity, magsanay tayo. Gawain 2, ito yung patungkol sa kontra-reformasyon. Ito yung ginagawa ng simbahan. Nagkakaroon dito, nagpapagawa sila ng mga ospital, nagkakaroon ng pagbabago sa kanilang doktrina. Excuse me. At mga bagay na makakatulong sa simbahang Katoliko. Pangatlong aralin, unang yugto ng imperialismo at kolonyalismo. Sana yung mga bansa na nanguna sa paggalugad. Ano yung mga bansa na nanguna sa paggalugad? Sino makapagbibigay? Spain. Spanya? Maliban sa Spanya. France? Budget na diwan England. England? Maliban sa England, ano pa? Spanya, France, England, ano pa? Indonesia. Indonesia? So, mga bansa na nanguna sa paggalugad ay mga bansa sa Europa. So, base sa mga salitang yan, ano ibig sabihin ng kolonyalismo?
Sino makapagbibigay ng ideya? Base sa mga salitang yan, ano ibig sabihin ng kolonyalismo? O, bibigyan ko kayo ng 1 minuto para makapag-isip kung ano ibig sabihin ng kolonyalismo. Maangkin, miss. Pagpapalawak ng teritoryo. Pag ng isang bansa. Pagsakop ng isang bansa. So yung kolonyalismo, ito yung tuwirang pananakop ng isang bansa sa iba pa upang mapagsamantalahan ng yaman nito o makuha rito ang iba pang pangangailangan ng mga kolonya. Basta siya na. Sabihin, ang kolonyalismo ito yung tuwirang pananakop kung saan nakikipagdigma ang mga bansa upang makuha yung likas na yaman ng mga kolonya. Ano ibig sabihin ng imperialismo? So, yung imperialismo, isang patakaran o paraan ng pamamahala kung saan ang malalaki o makapangyarihang mga bansa ay naghahangad upang palawakin yung kanilang kapangyarihan. So dito, kapag maraming teritoryo ang isang bansa, mas makapangyarihan. Ito yung imperialismo, paraan ng pamamahala para mapalawak yung kapangyarihan ng isang bansa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming teritoryo. Ito yung mga bansang nanguna sa pananakop. Sabi nga kanina, merong nagsabi ng France, Espanya, meron din nagsabi ng England. So, base sa 5 larawan na nandyan, 5 flag, 5 bandila ng mga bansa, ano yung kaunang bansa na nakapagtatag ng kolonya? Portugal, France, Espanya, England, or the Netherlands? Ano kaya yung bansang nanguna sa pananakop? Espanya. Espanya? Ang kauna ng bansang nakapagtatag ng kolonya ay ang bansang Portugal. So sila yung unang nakapagtatag ng kolonya. Bakit kaya nananakop yung mga bansang yan? Di ba yan yung mga bansang makapangyarihan na, mayaman? Bakit sila nananakop? Ano yung kanilang mga dahilan? Upang mapalaki ang kanilang kapangyarihan. Mapalaki yung teritoryo, mapatatag yung kapangyarihan. Ano pa? Kapag malaki yung teritoryo, marami silang makukuha. So ito yung mga salik na nagbigay daan sa paggalugad at pananakop. Una ay lumalaking populasyon. Dito, kapag malaki yung populasyon, marami yung pangangailangan. Kaya, tataas yung pangangailangan, kung kaya kinakailangan ng mga likas na yaman upang matugunan yung mga pangangailangan ng kanilang mga tao. Kapag malaki din yung populasyon, nakadagdag ito sa lakas paggawa. So, marami yung magtatrabaho. Kapag marami yung magtatrabaho, tataas yung buwis na napupunta sa hari, kaya lumalakas yung kapangyarihan ng hari. Mga ito yung mga pangangailangan sa mga produkto mula sa silangan. Di ba kapag sinabi nating silangan, yung sinabi sa aklat ni Marco Polo, pero hindi si Marco Polo ang nagsulat,
Ang silangan, marami ditong mga rekado. Ano yung mga rekado? Ano sa Ingles ang rekado? Yes? Ano sa Ingles ang rekado? Ano ang nasa silangan na gustong kunin ng mga Europeo? Spices. Spices. Maraming salamat. Sa panglima, mga tuklas sa paglalakbay. Pang-anim, ang paghanap ng bagong ruta. Pagpito, ang paglalais na ikalat ang Kristyanismo. Dito, pinapalaganap nila ang pananampalataya sa Diyos. Ano yung ginawa ng mga Espanyol sa ating bansa? Ano ang unang ginawa nila sa bansang Pilipinas? Nakipagdigma ba sila agad? Ano ang ginawa ng mga Espanyol sa bansang Pilipinas? Meron dito. Sinakop. Ano ang kanilang ginawa sa pagsakop? Nakipagdigma ba sila? Pagkakalat ng Kristyanismo. Pinakalat nila ang Kristyanismo. Di ba nagkaroon doon ng mass? Tama ba? Oo, opo, miss. Yes. Natatandaan nyo pa yung mga aralin nyo nung kayo ay nasa elementarya. Pang-apat na aralin, panahon ng Enlightenment, Revolusyong Siyentipiko at Industrial. So ano yung kaugnayan ng mga ideya sa panahon ng Enlightenment sa pagkakaroon ng maayos na lipunan? Ano yung revolusyong siyentipiko at paano ito nakapekto sa mga tao? Paano nakakapekto ang industrialisasyon sa buhay ng tao sa paggawa at sa ekonomiya ng isang bansa? So kapag sinabi nating panahon ng Enlightenment, ito yung panahon 10 minutes na tayo. Yung panahon ng kaliwanagan at pagtaliwas sa paniniwala na walang siyentipikong basihan. Ito ay tinawag din na Age of Reason dahil sa paghahangad ng mga tao na malaman yung dahilan ng mga pangyayari sa mundo. So, panahon ng Enlightenment, susulong dito yung katwiran, paggamit ng siyentipikong basihan sa mga bagay-bagay. So, nagkaroon dito ng mga ideya patungkol sa politika. So, ilan ito sa mga pilosopo sa panahon ng Enlightenment, kanilang mga pilosopiya. So, ito yung mga pilosopo sa panahon ng Enlightenment. Kanilang mga pilosopiya ay patungkol sa pagpapaunlad, pagsasayos ng pamamahala ng isang bansa. Kapag ang isang bansa ay may maayos na paniniwala, mas maunlad yung pamumuhay ng mga tao. So, yung politika, yung pamamahala ay nakakapekto sa buhay ng tao. Tama, tama. Nakaka-apekto ba? No. Punta tayo sa Revolusyong Siyentipiko. So ito yung nagbukas sa kaisipan ng tao na pagiging mausisa, palatanong, mapanaliksik at pagiging makatuturan. So sa panahon, sa Revolusyong Siyentipiko, ang mga tao ay nakapagsaliksik ng mga bagay na nakakatulong sa buhay ng tao. Nakapagsaliksik sila ng mga bagay patungkol sa mga planeta, patungkol sa ulap, patungkol sa araw, at maging patungkol sa medisina. Dahil sa Revolusyong Siyentipiko, mas napapaunlad yung kaalaman patungkol sa medisina. Kung kaya, mas natutugunan yung mga karamdaman ng mga tao. So, meron sila mga ideya. So, gumagamit ito ng scientific method. Punta tayo sa Revolusyong Industrial. Ito yung nagbigay daan. Ito yung nagbigay daan sa pagkakaroon ng sistemang pabrika o factory system. So dito sa Revolusyong Industrial, nagkakaroon ng pagbabago sa paggawa. So gumagamit na sila ng mga makina na nagpapadali sa produksyon.
So gumagamit sila dito ng makina na nagpapadali ng produksyon. Kapag gumagamit ng makina, mas maraming produkto ang magagawa. Maraming produkto ang magagamit ng tao. Mas mapapadali ang kanyang pamumuhay. So sa Rebolusyong Industrial, maraming epekto. May magandang epekto, meron ding hindi magandang epekto. Nakaka-apekto ang Rebolusyong Industrial sa buhay ekonomiko dahil kapag gumagamit ng makina, sabi ko kanina, nawawala yung trabahong mano-mano. Pero dumadami yung produksyon. Maraming nagagamit yung tao. Umuunlad ang kanilang pamumuhay. Pamumuhay ng mga tao. Isa rin itong epekto ng Rebolusyong Industrial dahil maraming nabibili yung mga tao, dumadami rin yung mga naninirahan sa mga lungsod kasi nandoon yung pabrika kung saan nagtatrabaho yung mga tao. Kapag marami ng tao sa lungsod na naninirahan, mas bababa o mas magkakaroon ng problema sa populasyon at kalusugan. Nagkakaroon din ng problema o marami ding krimen ang nangyayari kasi marami ng tao. Sa politika, ang epekto ng Rebolusyong Industrial sa politika, nakikilala yung mga pakapangyarihang industrialisadong bansa. Di ba mas nakikilala natin yung mga bansang mas maraming makinarya, mas maraming pabrika. Kasi kapag sinabi natin industrialisadong bansa, mas makapangyarihan, mayaman kasi natutugunan nila ang kanyang pangangailangan at mas napapaunlad yung pamumuhay ng mga tao. So ito yung mga gabay na tanong, balikan natin. So ano yung dahilan ng pagbagsak ng feudalismo? Dahil sa matinding sakit or Black Death. Dahil sa matinding sakit, Black Death at saka sa krusada. Kung bumaba yung populasyon, ano nga nangyayari kapag bumaba yung populasyon? Mahina ang kapangyarihan sa kaharian. Hihina yung kapangyarihan. Maraming salamat. Pangalawa, bakit nagkaroon ng kaunlaran sa sining at kalaman sa panahon ng Renaissance? Ano yung ginagawa ng mga tao sa panahon ng Renaissance? Pagpapahalaga sa kalikasan at sa sarili. Paano nila pinapahalagaan ang kanilang kalikasan at ang kanilang sarili? Hello, Miss. Napaka-miss. Yes, narinig ko Kami at kayo. kami. So, pangatlo, ano yung reformasyon? Panawagan sa pagbabago. Panawagan sa pagbabago. Bakit sila nag-class ng mga bansa? Bakit sila naglakbay upang makatuklas ng mga bansa? Ano kaya ang mga dahilan? Ano mga dahilan ng mga tao o ng mga Europeo bakit sila naglakbay? Yes? Spices. Spices? Maliban na. Ano pa yung kanilang mga dahilan? Maliban sa spices. Paglaganap ng Sikula na kaisipan. paglaganap ng kaisipan, paglaganap ng Kristyanismo. Maraming salamat. So ano yung ideya ng panahon ng Enlightenment na nakatulong or may kaugnayan sa pagkakaroon ng maayos na lipunan?
So sa panahon ng Enlightenment, nagkaroon sila ng ideya kung paano mapapaunlad yung pamumuhay. Kung ano yung dapat gawin ng mga taong nasa posisyon at yung ginagawa ng mga tao, ng mga ordinaryong mamamayan para makatulong sa pag-unlad ng pamahalaan. Punta tayo dito. So, paano naapektuhan ang buhay ng tao ng Rebolusyong Siyentipiko? Napadali ang kanilang buhay. Napadali ang kanilang buhay. Ano yung isa? Naging mausisa ang mga tao. Diba, kapag mag-usisa yung mga tao, ano yung mangyayari? Madami silang matuklasan. Madami silang matutuklasan. Halimbawa, yung medisina. So, meron silang mga kalaman patungkol sa medisina, mas maunlad yung kanilang pamumuhay. Punta tayo dito sa industrialisasyon. Di ba yung industrialisasyon, ito yung MPT ninyo sa week 4, tama ba? Opo. Ano yung nangyayari sa Rebolusyong Industrial? O ano meron sa salitang industrialisasyon? Napadali ang produksyon ng mga kagamitan at Napadali yung produksyon ng mga kagamitan. Di ba napaunlad yung mga pamuhay ng tao? May di magandang epekto ba nito? Yes. Meron. O ano yung mga di magandang epekto? Nawalan ng mga trabaho. Nawalan mga trabaho. Ano pa? Patungkol sa ating kalikasan, ano nangyayari? Kasi Anong nangyayari? Pollution, miss. Nagkakaroon Nagka-pollution. ng pollution sa hangin. Anong ginagawa sa mga puno? Pinuputol ng mga puno para makagawa ng pabrika, para sa mga raw materials paggawa ng mga bagay-bagay. So, may mga katanungan pa ba? wala na, miss. Wala na ho, miss. Wala na, miss. So,